Minasang, Ohayo gozaimasu! Welcome back to my YouTube channel at Jeff Tapawan Vlogs. And for today's episode, it's going to be super exciting kasi marami tayong pupuntahan ng mga famous attraction dito sa Tokyo, Japan. So let's go guys! Let's make this episode super fun and memorable. Tara! So for our first stop, we're going to Daiba Station. So right now, nandito tayo sa Shiodome Station. Then baba tayo ng Daiba for 330 yen. Purchase muna tayo ng ticket. English. Purchase ticket. Daiba Station, 330 yen. There you go. So yan, nandito na tayo sa platform. Arriving at 3:16 p.m. Going to Daiba Station. The next station is Hinode U4. Welcome back guys! So nandito tayo ngayon sa Daiba or Odaiba in Tokyo, Japan. So kung naghahanap kayo ng spot na chill lang and super exciting na maraming pwedeng gawin, I think Daiba is the perfect spot. So samahan niyo ako as we explore some of the best spots dito sa Daiba. So guys, naglalakad tayo ngayon. Papunta tayo ngayon sa pinaka-iconic spots dito sa Daiba, ang Rainbow Bridge. So kung sa US, meron silang Golden Gate Bridge, here in Tokyo, Japan, we have the Rainbow Bridge naman. Actually, mas magandang pumunta rito pag medyo hapon na, tapos hanggang gabi. Kasi fully lit up na siya with colors. And isa rin sa mga unique spot dito sa Daiba, itong mini Statue of Liberty. O, diba? Para ka na sa New York. So yan, pakita ko rin sa inyo itong Fuji Television Building dito sa Daiba. Isa to sa pinaka-iconic na building. Actually, sa buong Tokyo, Known tong building na to dahil sa futuristic design niya, And syempre, yung malalaking spear sa taas. And also, yung building na yan, andyan yung headquarters ng Fuji TV, isa sa mga major television network dito sa Japan. So now, naglalakad tayo, papunta sa Diversity, Tokyo Plaza. Sa likod nun, makikita natin yung Gundam statue. Grabe ang lakas ng hangin. Pag autumn season talaga, mabilis dumilim. Imagine mo, 4:30 pa lang dito ngayon, pero medyo madilim na. Ayan, so finally nandito na tayo sa harap ng Gundam statue. Sobrang iconic niyan guys, especially for anime fans. So if you're going to ask me, gaano ba kataas yung Gundam statue? 18 meters tall lang naman siya. And alam ko sa gabi umiilaw siya. Tara, pasok muna tayo sa loob. Hanap tayo ng makakainan. Medyo nagutom na ako. Okay, nasa loob na ako ng food court ng Diversity Plaza. Hanap tayo makainan. So yan, may mga yakisoba, may Torikai Express. Anong pagkain dito? Okay, more on karage. This one naman is ramen. Pero nagramen na ako kagabi. Itadakimasu. So yung in-order ko is cheese mentaiko. Tara, kain tayo. Itadakimasu. Sarap. Masarap talaga ang takoyaki pag bagong luto. Famous to itong gindako. Actually, mura na siya, for 6 pieces. 690 yen. So, parang siya, mga 300 pesos. Pero quality naman po siya. Last 2. Parang bitin yung 6. Pero sige, parang merienda lang naman muna. Mamaya magdi-dinner pa tayo. So ayan, may ilaw na ang Gundam statue. Mas maganda siya at night. Diba ang astig? By the way, isa rin sa mga highlights ng Gundam statue yung light and sound show. Pero I don't know lang kung meron today. Na-witness ko siya last year. Kasi iba talaga yung niya, yung vibe niya pag gabi. Mas dramatic yung effect niya. Kasi may music tsaka lights. Tapos makikita mo yung niya, yung body parts niya, moving siya. Parang buhay na Gundam talaga yung nasa harap mo. So kung fan ka ng Gundam, kailangan mo talaga siyang makita at night. Basta guys, kung nasa Odaiba kayo, it's a must see. Sama nyo sa itinerary nyo itong Gundam. So sige, papaalam na tayo kay Gundam. Bye for now! Grabe, sobrang lamig ngayon. Upon checking sa Google, nasa 13 degrees yung temperature sa Tokyo.
Hindi ko na-expect na ganito kalamig ngayon. So before we leave Daiba, punta muna tayo ng Rainbow Bridge. Mas maganda siya pag gabi. Pakita ko sa inyo. Ayan, lapitan ulit natin si Statue of Liberty. Ganda rin siya pag gabi. And syempre, yung Rainbow Bridge, sobrang romantic. Perfect siya for couple, itong lugar na to. And also, makikita nyo sa, sa gitna ng Rainbow Bridge, yung Tokyo Tower. Sobrang ganda. So, pabalik na ako ng station. Medyo hindi ko kinaya yung lamig ngayon. Babalik na muna ako ng station. See you later. So, yan. Pakita ko rin sa inyo, yung pinakamalapit na hotel dito sa Daiba. So, merong Hilton Hotel and Grand Nikko. Ganda. Magkano kaya rate dyan per day? So, now, nandito tayo ngayon sa Tokyo Station Marunouchi. Guys, isa ito sa pinaka-iconic na station dito sa Tokyo. So, tara, explore natin. Pakita ko lang sa inyo yung Tokyo Station Marunouchi. So, quick trivia tayo, guys. It actually opened in year 1914. So, sobrang tagal na niya. So, imagine nyo, kahit matagal na siya, na-preserve nila yung architecture dito. Ayan. So, para ka nasa Europe. Europe vibes. So, now, nandito na tayo sa labas ng station. So, yung nakikita nyo, guys, yan yung facade ng Tokyo Station Marunouchi. Diba? Ang ganda ng red brick. So, diba? As you can see, para kang nasa Amsterdam or London. Ang ganda ng details ng building. Ayan, very Instagrammable din siya. Ang isa sa mga gusto ko sa place na to, guys, kung mapapansin nyo, sobrang wide ng streets nila. Diba? And marami kang makikita mga dito, outdoor cafes. Pakita ko sa inyo yung kabuuan ng Marunouchi. Look at that. Sobrang ganda. Para tayong dinala sa Europe. And yung isa pa sa na-notice ko dito sa area, look, yung mga buildings nila. It's a mixture of classic and modern architecture na. Ganda. You know what, guys? Sobrang special ng place na to sa akin. May kwento ko lang, Way back 2016, nag-aaral ako ng Japanese language dito sa Japan for 1.5 years, And as a student, allowed kami mag-work or mag-part-time job for 28 hours a week. So, sobrang proud ako sa sarili ko noon that time. So, imagine na pagsabay ko yung schooling ko and after school, diretso ako dito sa part-time ko as a waiter. So, pumasok ako dito sa isang French restaurant as a waiter for 6 months. So, hindi ko sinayang yung opportunity na makapag-work. Kahit 28 hours a week lang siya. So, ginrab ko siya para mas madali ako matuto ng language nila, ng Nihongo. So, ganun yung naging routine ko dito sa Japan. After school, diretso ako dito sa work. Mga 4 hours lang naman siya. And pag uwi ko ng bahay, tulog, and then pagising, mag-aaral, tapos pasok ulit sa school, and then pasok ulit dito sa work. So, siya, medyo nakakapagod, pero sobrang worth it, And siguro yung natutunan ko dito, nadala ko siya sa work ko ngayon. Especially yung work ethics. Very important talaga, yung discipline na nakuha ko from Japanese na natutunan ko sa kanila. So, hindi na rin talaga tayo magtataka kung bakit sobrang progressive ng Japan, diba? So, yun lang, guys, na-share ko lang sa inyo, yung short life experience ko dito sa Japan. And somehow, sana maka-inspire ako sa inyo. So, guys, if you have a dream, give it a chance to happen. Now, papunta tayo ngayon sa Tokyo Imperial Palace. Maganda dito pag hapon. Si ate. So, malapit na mag-yellow yung mga trees. In few days now, sobrang dilaw na yan. So, ito yung side ng Tokyo na combination ng nature and buildings. So, ito yung gardens nila. Sobrang sarap magpahinga dyan, mag-relax. May mga benches dyan. Actually, maraming tao dito pag weekends, Families, mga couple. So, perfect din tong place na to kung gusto mo mag-date. So, yan, malapit na tayo sa Imperial Palace. By the way, ang Imperial Palace pala, guys, dyan nakatira yung Japanese Imperial family. Unfortunately, hindi tayo pwedeng pumasok sa loob. So, hanggang lang tayo sa may gate. Para siyang postcard.
Ang ganda nito sa personal. So now, nandito tayo ngayon sa Nijubashi Bridge. Dito yan sa Tokyo Imperial Palace. What a perfect view yung nakikita nyo ngayon. Samahan nyo pa ng malamig na weather. So now, pabalik na tayo ng Tokyo Station. Some of the trees dito sa area na to, nag-change na yung color. So nagiging orange na siya, merong yellow. Sobrang linis talaga dito sa Japan. Wala kang makikita kahit isang kalat. Dito kasi sa Japan, napansin ko lang, no, wala masyadong trash bin dito. So kung meron kang, for example, balat ng candy, so i-keep mo na lang muna yan. And then pag may nakita ka sa station, saka mo siya itapon. And ito pa guys, no, meron silang bicycle lane dito sa buong Tokyo Imperial Palace. So from here, makikita nyo yung mga classic na building and modern. So para ka na sa Europe talaga. So time check, it's currently 4:03 PM ngayon. Pero medyo madilim na. Well, normal na yan pag autumn season. Mabilis dumilim. So tawid na tayo ng pedestrian. Guys, ang tawag dito sa sa stoplight in Japanese, Shingo. Itong pedestrian line, Odohan Hodo. So now nandito na tayo ngayon sa loob ng Tokyo Station. Isa ito sa pinaka-busy na station dito sa Tokyo, Japan. So this station is also a major hub for Shinkansen. So if you plan to go to other places like Kyoto, Osaka, so kailangan mo mag-Shinkansen. So dito yan. May shopping mall din dito sa baba and maraming restaurants. So puntahan natin. So yan guys, no, if you plan to go to Tohoku, Yamagata, Akita, Hokkaido, pati pala sa Hokkaido, di ba? Joetsu, Hokuriku, via Nagano Shinkansen tracks. So dito yan sa may south transfer ng Shinkansen. Nandito tayo sa Yaesu Underground Central Exit. So dito natin makikita yung shopping street, yung mga restaurants, yung ramen street nandito din. So dito yan sa Grand Sta Tokyo. So pababa tayo guys. So nandito tayo sa loob ng Calbee Factory. Try natin dito yung yung Calbee potato nila. So try natin guys yung Potarico salad. Ito yung most popular dito. Must try yan. So yan, real potatoes talaga yung ginamit nila. Sige, bili muna tayo. Dine in. 340. This one. Excited na ako. So dito natin siya i-claim. Hi. Sumimasen. Hi. Hi, ito gozaimasu. Guys, dito yan sa Calbee sa Tokyo Station. Nandito yung iba-ibang klase ng ng ramen, no. So iba-ibang shop siya ng ramen. Hey anime and manga lovers! Welcome to Akihabara! So ready na ba kayo? Tara guys, explore na natin! Sa lahat ng mga fans and mahilig sa anime, manga, gaming, and electronic gadgets, nandito lahat yan sa Akihabara. So right now, nandito tayo ngayon sa labas ng Akihabara Station. As you can see, maraming tao today. So lakad lang tayo papunta sa anime district. So first stop, let's check out some anime shops dito sa Akihabara. And guys, kung fan kayo ng Naruto, ng One Piece, tsaka ng Gundam, nandito lahat yan sa Akihabara. So sige, pasok tayo sa isang shop. Look guys, so may Tamagotchi pa din dito sa Japan. Naalala ko nagkaroon ako niyan, high school. Usong-uso yan ng 90s. So pasok naman tayo dito sa isang gaming store. Get into the gaming oasis.
Hi po! So guys, nandito tayo sa isa sa pinaka-famous na experience dito sa Akihabara, ang Maid Cafe. So basically, yung mga staff dito, nakasuot sila ng cute maid's outfit. Tapos ang maganda dito, pagpasok mo sa loob, they will treat you na parang you're the master or princess of the house. Di ba? Sobrang unique. Pero syempre hindi na tayo papasok sa loob. Tapos may mga mini performances pa sila para sa mga guests. Di ba? Ang saya lang ng vibe. As you can see sa second floor, may nagpe-perform na maid sa taas. Super kawaii! Okay, pasok tayo dito sa Akihabara, Regio Kaikan. Grabe guys, this is paradise para sa mga anime lovers. Ayan, may Dragon Ball. 15,000 yen. So, pag kinonvert mo yan sa peso, around 6,000 pesos for this item lang. Well, ganun talaga eh. Pag collector ka talaga, you don't mind the price. Ayan, may nakita akong DJI dito. Dito lang yan sa may gilid ng Akihabara Station. Check natin yung price ng DJI Osmo Pocket 3. So, nasa 79,200 yen. So, pag kinonvert mo siya sa peso, around 30,000 pesos. And this one naman, yung DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo, 99,880. So, parang almost na rin siya, 38,000. So, ang conversion ko guys is 38. So, I'm using DJI Osmo Pocket 3 right now guys, yung Creator Combo. Wow, sarap naman ito. Hokkaido ice cream. So now, nandito tayo ngayon sa Yodobashi Akiba. Isa ito sa pinakamalaking electronic stores dito sa Tokyo. So as you can see, sobrang laki ng building na to. Bawat floor may iba't ibang section. From cameras, laptops, smartphones, or even yung mga appliances, lahat nandito na sa Yodobashi Akiba. So kung tech lover ka, parang heaven to. They have all the latest gadgets, plus ang daming mga accessories and gear na mahirap hanapin sa ibang stores. Nandito lang lahat yan sa Yodobashi Akiba. So tara, pasok tayo. So guys, nandito tayo sa Apple. Ayan, tax-free na siya kung dito nyo siya bibilin. So check naman natin yung MacBook Pro 16. So ito yung price. Ayan, so may iPad Air din sila, 13. So yun yung price guys, pinapakita ko sa inyo para ma-compare nyo yung price natin sa Philippines. Wow, ang ganda ng Apple Watch. Magkano yung Apple Watch dito? 68,800 yen. This one. So guys, lagi ang conversion natin from yen to peso is 38. Ito na yung latest na iPhone 16 Plus and iPhone 16 Pro Max. Actually guys, naghahanap din ako ng SD card reader na Type-C. So check natin. For sure meron naman dito. So nandito tayo ngayon sa mga accessories. Yan, may mga charger, USB. Check natin kung merong dito, card reader. May mga phone casing din sila. Ayan. Ang daming pagpipilian guys. So, hanap tayo ng pwedeng mapagtanungan. So, may masayo ni siyang eto ne, USB Type-C no SD card reader arimasu ka? Type-C no SD card reader. So, sabi ni Oni-chan, wala daw dito sa first floor. Check natin sa second floor. Baka meron daw doon. So, yan, meron dito sa second floor. Tama si Oni-chan. Sige, pili tayo. So, yan guys. Pwede ito sa yung SD card na malaki and yung micro SD. And Type-C siya. So, for 1,310 yen, pwede na. Mura na siya. Bili na natin. Yan tayo guys. So, ayan, nabili ko na yung SD card reader. Sayang may tax-free sana, pero may minimum kasi sila, purchase at least 5,000 yen. Pero okay lang. Parang sarap ng cream puff. So, ayan, may mga crepes din sila dito.
Dito lang yan sa tabi lang ng station ng Akihabara. Tsukiji Gindako. Ito yung kinain natin nung nag-Odaiba tayo. Ayan guys, pakita ko sa inyo. Sobrang mura na niya, oh. 580 yen. For ilang pieces, oh. 8 pieces. Try natin tong taiyaki nila. Excited ako dito sa taiyaki nila. For 250 yen lang. Tikman natin. So for 240 yen. Hi, domo. Arigatou gozaimasu. Itadakimasu. Sarap. Sarap. May cheese sa loob. So, nandito tayo ngayon sa Zaizeria Italian Restaurant. Isa to sa pinaka-affordable pero masarap na family restaurant dito sa Japan. So, dito na tayo magdi-dinner and na-miss ko kasi yung favorite pasta ko dito, yung squid pasta. So, papakita ko sa inyo. Sobrang sarap nun. So, yung mga food dito, meron silang pasta, pizza, salads, and sobrang mura lang guys. Kaya favorite namin dito kumain. Pakita ko sa inyo yung menu. Simulan natin sa appetizer. Meron silang grilled spicy chicken for 273 yen. Masarap yan. And ito pa, isang favorite ko, yung grilled escargots. 364 yen. Tapos meron silang fried shrimp. Sarap, masarap halos lahat ng food dito. And affordable. So, sige, order muna tayo. So, for the salad, meron silang shrimp salad for 319 yen. So, mga nasa lang yan, 120 pesos lang. Diba? Sobrang mura. Meron silang chicken salad, seaweed salad, and sa soup naman, meron silang corn cream soup. Ayan, and onion soup with bread and cheese. Diba? Parang nasa 80 to 90 pesos lang yung soup nila. So, sa pizza naman, meron silang pizza with buffalo mozzarella cheese, pizza with sausage, pizza with corn. Ayan, parang halos pare-pares lang sila ng price. So, mga nasa 120 to 140 pesos lang yan guys sa atin. Ito na yung favorite ko na pasta dito sa Zaizeria. Itong Nero di Seppia. Sobrang sarap niyan. And dalawa yung favorite ko dito and itong spaghetti tarako sauce. Meron din silang meat sauce. May steak din sila dito, yung Hamburg steak. Ayan, for 364 pesos. Ano na yan? Meal na yan. May corn na, may egg, may hash brown. Diba? Sobrang mura for 140 pesos. Ito yung favorite ko, yung Hamburg steak with vegetable salsa. Ang sarap yan. May parang onion sa on top ng burger. Tapos may chicken, grilled chicken sila with vegetable salsa. Ayan. So maraming pagpipilian, maraming choices, and napaka-affordable. So waiting lang ako dumating yung food ko. Actually guys, napansin ko lang. Ito based on my personal observation lang. Well, makaka-relate din sa akin siguro yung mga madalas na mag-travel dito sa Japan. Minsan mas mura pa dito sa Japan. Kung iisipin mo, pag kinonvert mo yung price ng mga food dito, mas mura pa din, sobrang quality. Ito naman ay sa akin lang. Kasi mako-compare mo siya pag umuwi ka ng Pilipinas, yung price ng mga food sa atin. Dito na yung food ko, so kain muna tayo. So ito na yung favorite natin na squid pasta. Yung Nero di Seppia. And yung guratan na tinatawag. Sobrang na-miss ko to. Itadakimasu. Sarap. Meron siyang real na squid. This one. So mamaya abangan nyo yung yung lips ko. Pang Halloween. Try naman natin to. Itong guratan. Init. Sarap. The best talaga to. Hi, domo itong sana. Hi, domo. Dumating na yung chicken ko. Tikman natin. Habang mainit pa. Sarap.
Nagiging si Dracula na ba ako? Sabi sa inyo eh, pwede ako pang ano eh, Halloween party eh. Guys, pakita ko yung bill ko. Sobrang mura lang. 1,100 yen lang. Diba? 3 na yung food ko. May chicken ako, pasta, and soup. Sobrang busog ko. Gochiso sama deshita. So, nandito tayo ngayon sa Roppongi Intersection Gate. Isa ito sa pinakasikat na spot dito sa Roppongi. So guys, kadalasan ito yung meeting point ng mga locals and tourists. Kasi marami dito yung mga bars, mga restaurants, and buhay na buhay talaga siya sa gabi. So ayan guys, no, tinabihan pa ako ni Lolo, ni Ochi-chan. So ayan, tinutugtugan niya ako ng ano bang tawag dito? So perfect siya as a meeting point. Kasi from here sa kinatatayuan ko, madali na lang maglakad papunta sa Tokyo Tower, Tokyo Midtown, and Roppongi Hills. Tara! So guys, papunta ako ngayon sa Tokyo Tower. So, siguro mga 5 minutes walk lang siya. Nandun na tayo. So guys, ang laki ng Don Quixote dito sa Roppongi. Yan, isang buong building siya. So, isang araw punta tayo dyan. Check natin yung mga items. Guys, pag pumasok kayo ng Don Quixote, may LSS kayo dun sa nila, sa jingle nila. Gusto nyo ng sample? Don, 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 Don Quixote. Ganon. So, dito rin pala matatagpuan yung Philippine Embassy natin, no? Dito sa Japan. So, yung mga kababayan natin na kukuha ng passport, magre-renew ng passport, yan, dito sila pumupunta. 6-week Roppongi. Ang astig ng Ferrari dito. Nice one. So, yan, nakikita nyo ba yung nakikita ko, guys? So, nandito na tayo ngayon sa malapit sa Tokyo Tower. So, isa siya sa pinaka-iconic landmarks dito sa Japan. Nice, ang ganda ng architecture design ng Tower Plaza. So, naglalakad tayo ngayon dito sa pedestrian malapit sa Tokyo Tower. As you can see, sobrang ganda ng tower na to. Standing at 333 meters tall. By the way guys, inspired siya ng Eiffel Tower. Pero may Japanese twist. And ito talaga yung symbol ng Japan, yung Japan skyline. Wow! Ang ganda ng Tower Plaza. Look at that. Ang ganda ng mga building structures talaga dito sa Japan. Magaling yung mga architect and engineers nila. So, nandito na ako ngayon sa harap ng Tokyo Tower. Diba? Sobrang ganda. Sobrang classic niya. Actually guys, ito talaga yung symbol ng Tokyo skyline, itong Tokyo Tower. Look, may Hard Rock Cafe dito. The famous Shake Shack in Japan. So, we're here now at Roppongi Hills. So, naglalakad tayo dun sa area kung saan may illumination. Guys, ito yung famous na spider dito sa Roppongi Hills. Finally, nakita ko na siya. Akala ko hindi ako aabot. Sobrang ganda, grabe. Oh my God, look at that. Wow. Sige, lakad tayo papunta dun sa sa dulo. Grabe, ang ganda. Wala na akong masabi, grabe. Ang ganda. Woo! Perfect. As you can see guys, sa likod ko, ang daming gusto magpa-picture sa gitna ng kalsada. Pero sobrang delikado kasi may stoplight siya. So from here, kita yung Tokyo Tower sa likod ko. Ganda, grabe. Okay guys, so ang ganda ng episode natin today, no? Samahan pa ng Christmas illumination dito sa likod ko. So kung nagustuhan nyo guys tong episode na to, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod na travel vlogs natin. Tane!